Hey. Yay, what's up? Hi guys! Welcome to my channel. Ang lakas ng loob mag-Sunday. Mainit kasi. Tapos, yan yung dahilan kung bakit tayo lagi. Anyway, guys, ganito. Gagawa ko nung vlog about sa mga OFW. Itong vlog na to is tribute ko sa mga kapwa ko OFW. Para naman yung mga kapatid, pamilya nila na nandito sa Pinas, ano talaga ang reality na nangyayari sa atin doon sa ibang bansa. Kung gaano kahirap yung trabaho natin, kung gaano kahirap mawalay sa mga mahal natin. At kung yung pagkain natin, yung tulog natin, at kung minamasama pa, 'di ba guys? Uwi na lang dito sa Pinas, kabaong na. Kasi usually kasi guys, yung iba kasi mga pamilya, halimbawa, yung ibang kasama natin na OFW, tapos yung pamilya nila dito sa Pinas, hindi nila alam kung gaano kahirap yung buhay natin doon. Sila hingi lang ng hingi ng pera, ganito na, sila pa yung lakas ng loob magagalit. At ganito, kulang yung pinapadala mo, bakit konti lang yung pinapadala mo. Sila pa yung malakas ng loob mang-away or magalit. Lalo-lalo na yung sa ibang mga mister. Yan. Hindi nyo alam kung gaano kahirap yung pinagagawa nila doon, namin doon. Lalo-lalo na yung nagtatrabaho sa bahay. Ni tulog, wala. Kulang yung tulog guys. Alam mo, every time na pag kumakain yan sila, kumakain kami, tatawagin pa yan ng madam nila. Oh, syakala, taali, atini moya. Kahit kumakain ka pa guys, susubo ka pa lang, tatawagin ka pa. Hindi ka naman makahindi. Siyempre, nasa bahay ka nila. At saka, trabaho is time of your duty. Dapat gampanan yan, di ba? Tapos, pag nagkasakit ka, walang tutulong sa'yo kung hindi sarili mo lang. Gusto mong mag-absent, but hindi ka makapag-absent kasi may iba kasing mga madam doon. Usually talaga sa Saudi Arabia, may mga ibang madam na hindi papayag na mag-absent. Kumbaga, yung may mga hindi naman lahat. Meron, but usually talaga, kahit alam na nga may sakit, inuutos-utusan ka pa, tapos minamadali ka pa, di ba? Oh. Alam niyo kung gaano kahirap yon, na instead gusto mo magpahinga, hindi ka makapagpahinga kasi nga may trabaho ka. Tapos ikaw, mister, di-block sa'yo hingi ka ng hingi ng pera, tapos yung pera na pinapadala ni misis mo, pinambababae mo, sinusugal mo. Diba? Ang lakas ng loob mo. Instead, ikaw lalaki, ikaw yung magtatrabaho, ikaw pa yung gumagawa ng kabalastugan. Mahiya ka naman, dude. But guys, yun na nga. Sana yung iba naman, maawa din naman kayo. Mahalin nyo yung mga kaanak nyo, yung mga kapatid nyo, yung mama nyo, yung papa nyo, kung sino man yun sa pamilya na, part ng pamilya na nagpunta ng ibang bansa, mahalin nyo naman. Suportaan nyo, paramdam nyo sa kanila na part din sila ng pamilya. Hindi yung paparamdam nyo sa kanila na naging part sila ng pamilya pag nangihingi kayo ng pera. Huwag naman ganun. Ang sama-sama naman nun. Diba? Kami, kahit sobrang hirap ng trabaho namin doon, kahit kulang yung tulog namin doon, kahit di kami makakain, di kami makabili ng gusto namin bilhin, pag pumupunta ng mall, pag may mga sales, gusto namin bilhin, but hindi namin kayang mabili kasi syempre iniisip namin yung pamilya sa ibang bansa, sa Pinas. Diba? Hanggang tingin ka na lang. Diba guys? Kasi nga, iniisip namin yung kapakanan ng pamilya namin sa Pinas na sana makakain sila or ganito mabili nila yung gusto nila. Dapat naman sana guys, kahit konting lang, hi, gusto ka na dyan ma, gusto ka na dyan ate, kuya, or love, gusto ka na dyan, iparamdam nyo naman, time to time, yung malasakit nyo sa kanila. Diba? Kasi ang hirap talaga guys.
Yung iba pa nga, may sa part ko, ang dami ko ng mga naging ka-close, mga naging friends, at saka naging part din ng life ko na ayun nga, nauwi, trabaho na, diba? Instead na ipaparamdam natin sa kanila, guys, na gaano sila kahalaga sa buhay natin. Kasi hindi natin alam, guys, na anytime baka doon habang nagtatrabaho sila, ma-aksidente sila, di ba? O tapos yung araw na yan, nag-aaway kayo, or inaaway mo yung mama mo, or inaaway mo yung kapatid mo, or yung mister mo, or yung misis mo. Tapos hindi niya alam, syempre, di ba, nag-aaway, hindi talaga siya makapag-focus sa trabaho. Ayun, what if na-aksidente siya? Di ba? O pag nalaman mo na na-aksidente, ano, iiyak ka, ano yun? Mahiya ka naman, patuhin kaya kita ng undan dyan, di ba? Huwag ganun. Ang hirap-hirap ng trabaho namin sa ibang bansa, ang hirap ng buhay namin doon, ang hirap mawali sa mahal namin sa buhay. Buti nga kayo, pag nandito kayo sa Pinas, pag masakit yung ulo nyo, text kayo, ma, masakit ulo ko. O andyan si Lola, andyan si Papa, andyan yung kapatid mo, mag-aalaga sa'yo. Kami, nag-text yung anak, nag-text yung kapatid, for example sa akin, nag-text yung kapatid ko. Example lang yan, ate, o bro, masakit yung ulo ko. Simpleng text lang na masakit yung ulo ko. Kami, ako, pag nabasa ko yun, yan, hindi na ako makakapag-concentrate sa trabaho. Simpleng isang salita lang, guys, na may dinaramdam ko, guys. Kami, doon, sa ibang bansa, yung mga mahal nyo sa buhay na nasa ibang bansa, hindi na yan makapag-focus sa trabaho. Iiyak na yan. Siyempre, haatake na yung homesick na yun. O, hindi kayo nakawa sa amin. Maawa naman kayo, bigyan nyo ng mahalaga ang mga kamag-anak nyo o kapamilya nyo nasa ibang bansa. Kasi guys, yung buhay namin sa ibang bansa, hindi namin alam kung kaya ba namin yung trabaho or okay ba yung mapupuntahan namin na company or maging employer or maging yung sa field na trabaho kung okay ba, di ba? What if na hindi naman na dinadasal na mangyari yan, syempre, di ba? Lagi natin hinihingi kay Allah, kay God na bigyan tayo ng lakas or gabayan tayo. What if the accident happen, di ba? O, di ba guys? Kaya guys, please love your parents, your brother, your sister, whatsoever, yung mga relatives or yung part ng family yung nandun sa OFW. Thank you! See ya! Guys, kung bago kayo sa channel ko, please subscribe nyo yung channel ko and then click nyo yung bell para ma-notify kayo sa mga next video ko. Salamat sa oras! Mas salamat!